May pronouncement kasi no si VP Sara na opposition leader siya ngayon, ano? May mga ganong lumalabas. So, kaugnay dito, gusto lang namin sabihin na para maging opposition leader ka, kailangan malinis yung track record sa public service. 'Di ba? Nagsusulong ng karapatang pantao, tapos tunay na kumakatawan ng ordinaryong Pilipino. Malinaw na hindi pasok si Vice President Sara Duterte dito sa mga criteria na ito na para maging opposition leader. Kasi sino nga ba naman yung makakalimot doon sa bilang kung Queen of Red Tagger yung sinabi niya, Queen of Confidential Funds, dahil sa pagwaldas niya sa confidential funds niya sa loob lang ng 11 days, kung maaalala ninyo. So, plus, alam natin na malinaw na Red Tagger siya. Kaya kung meron man siyang ipagmamalaki na mga accomplishment, wala yun eh. Diba sa DepEd, kamusta naman ang DepEd ngayon, ang Department of Education? Kamusta din naman yung NTFL, patuloy pa rin nagre-red tag. So ibig sabihin, talagang walang accomplishment ito. So yung fiasco sa loob ng UNITEAM, no? Classic case of tug of war yan eh, no? Between traditional politicians na gustong isemento yung posisyon nila sa upcoming election. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas.